70 taon na palang mahigit ang Mutual Defense Treaty. Kung noong mga panahon na yon ay talagang sinuplayan tayo, tinulungan tayo ng Amerika sa loob ng 70 taon, siguro militarily, hindi na rin tayo basta-basta ko. Hindi na basta-basta siguro ang Pilipinas. Ganito kasi ang ganito natin ipaghalimbawa. Kayong dalawa na lang ni Nelson. Opo, opo. Bawat isa sa inyo. Kayo naman mga 70 years old na rin, di ba? Malapit lang. Opo. Sa inyong pansariling kakayahan, kaya nyo naman panagutan ng sarili nyo, di ba? Ay, siyempre po. Oho. Nakita nyo naman mga jacket ninyo ngayon, napakagaganda. Meron pang tumutulong sa inyo Yun. sa loob ng 70 years. Sa palagay mo ba, kung halimbawa, ganyan kayo kaganda lalaki ngayon, sa Opo. tingin ko, dapat lalo kayong naging mas maganda lalaki. Hindi lang siguro ganito ang sitwasyon namin, Kong. Di ba? Hindi Opo. ba? Yan ang sinasabi ko. Sapagkat napakatagal na panahon, hinihingi ng kontrata sa sarili ko kanya at sa pakikipagtulungan sa'yo, gawin mo akong maganda lalaki. Ayun. Yun ang opo. pananagutan. Ito yung objective nitong dalawa. Nung Mutual Defense Treaty. Kasi opo. ang Amerika naman, kahit hindi natin tulungan, maganda lalaki. Maganda na. Ay, opo naman. Malakits na. Yun ang kanilang katangian. Malakas ang superpower yan. Opo. Maaring sa ibang pagkakataon siguro, maaring makatulong tayo sa ibang bagay. Ngunit, kung ang pag-uusapan yung objective ng kontrata, na ilagay natin ang sarili natin sa kalagayang kaya nating sagkaan, kaya nating i-repel lahat ng aatake sa atin, manggagaling sa labas. Opo. Ang higit na may kailangan dyan ang ating bansa. Kaya yung tanong mo kanina, sa loob ba ng 72 taon, Opo. nagampanan ba ng mga partido ang kanilang pananagutan sa bawat isa? Oho. Yan ang tanong dyan. Kung na... Ano bang perspektiba natin na paano tayo napunta sa isang trilateral agreement din? Ang pagkakaalam namin, Kong, bagamat siyempre lagi lamang napag-uusapan yung tensyon dyan sa may West Philippine Sea. Bagamat bago umalis ang Pangulo, may mga statement siya. Ako nga, sa palagay ko, parang dina-downplay nila yung usapin ng West Philippine Sea at ina-up nila yung economic ties at iba't ibang mga kasunduan. Parang ang dating, pahahapyawan lang namin yung tension dyan sa may West Philippine Sea. Hindi kasi kung tatanungin mo, Jen, Opo. ako, ang una kong sasabihin sa'yo, lahat ng ating gagawin ay kinakailangan ay nakasalig lahat sa ating saligang batas, hindi ba? May tama ho naman. Opo. Kung ang pag-uusapan ay pakikipagkaibigan sa ibang bansa o pagkakaroon ng aktibidad, yan ay bilateral man o multilateral na ngayon ay naging trilateral. Trilateral. halimbawa. Opo. Kailangan lahat ay nakasalig sa ating saligang batas. Partikular na doon sa provision na kung saan ay ating iwinawagayway yung patakaran natin kung ang pag-uusapan ay aktibidad na panglabas o ang relasyon natin sa iba't ibang bansa. In other Opo, words, tama po. ang pinag-uusapan natin dito ay international relations. Tama po, oo. Ang nakasulat sa ating saligang batas kasi, Jen, Nelson, ay tayo'y neutral di ba? Meron tayong neutral policy kung ang pag-uusapan ay yung pagsasakatuparan ng relasyon sa bawat bansa. Maging kaibigan man o hindi masyadong kaibigan, Opo. panatilihin natin ang neutrality. Yan ang nakasulat sa ating saligang batas. Aha. Ano ba yung neutral sa Tagalog, Nelson? Dapat po yan nasa gitna, ha? Parehas. Walang kiniling-kilingan. Ayan, Oo, patas. Doon ko gustong Patas. doon ko gusto munang pasimulan yung ating discussion. Ganun ho ba? Ano man ang gagawin natin na pakikipagrelasyon? Yan ay pangkalakal man, pangsiguridad, kahit ano pa, pangkabuhayan. Ang palagi nating isinasaalang-alang ay ano ba yung provision ng ating saligang batas kung ang pag-uusapan ay pakikipag-ugnayan sa Opo. iba't ibang bansa. Kaya tayo'y neutral. Sa ating bang ginagawa sa lahat ng pagkakataon, napapanatili ba natin yung patakaran na yun? Okay. Di ba? Opo. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, ano ba ang pinanggalingan ng lahat ng ito? Oho. Nelson, baka gusto mo sagutin naman yun. Oho.
Sa tingin ko, kung ako ang titingin dyan, hindi naman magkakaroon ng trilateral summit na ito kung hindi mismo ang Estados Unidos ang nagpursige, hindi ba? Oo. Dahil unang-una, doon ginawa sa kanila. Sila rin ang nag-imbita na magkaroon tayo ng ganitong pag-uusap. At sa tingin ko, Kong, malaki rin ang dahilan, malaking factor itong sigalot sa West Philippine Sea. Kung Kasi ako, pinagbabasihan ko dyan, Jen, Nelson, ay yung pangungusap mismo ng ating Pangulo nung siya ay magbitaw ng kanyang, isa sa kanyang mga sona, the Philippines will be friends to all Yun nga eh. and foe to none. Yes. Yun ang ibig sabihin ng neutrality. Dapat. Wala tayong kikilingan dyan. Opo. Ako, ang palagi kong iniisip, ano ba yung dapat nating isaalang-alang kapag tayo gagawa ng anumang aksyon panglabas? Ano? Ugnayang panglabas, pakikipagkaibigan man, pakikipagkalakalan, isang bagay ang wag nating kakalimutan. Ang ating bansa ay merong neutral policy. Ngayon, kung tayo ipapasok dyan, yung isyong yan ay kailangan nating pakaingatan, Nelson. Oo. Diba? Kaya ko binabanggit yan. Ano ba yung commonality natin kung pag-uusapan ay yung ugnayan sa dalawang bansa na kinabibilangan ng Estados Unidos saka ng Hapon? Opo. Ano ba yung commonality natin dyan? Di ba? Oho. Kasi maaring sa ginagawa natin ito, merong ibang bansa ang magsasabi, teka muna, hindi ba magkakapit bahay tayo? Bakit kinakailangan tayong pumunta pa doon sa pinakamalayo naman? Kung ating ang pinag-uusapan natin dito, yung panig ng ating mundo na kung tawagin ay South China Sea. Opo, o West Philippine Sea. Ilapit natin doon sa maritime rights na ipinanalo natin sa tribunal, ibig sabihin yung kalipunan ng tubig na yon, sapat lamang doon sa pinag-uusapan nating exclusive economic zone. Kapag tin-translate mo yon, ang tawag nila ay West Philippine Sea. Tama po, oo. Ngayon, ang tanong ni Nelson yan eh. Opo. Tinatanong niya sa akin, bahala ka ako, ikaw na lang ang sumagot sa tanong, di ba? Opo. Kaya nga ako, baka hindi ako makapunta riyan. Kung itatanong mo yan kay Jen, sagutin mo na rin. Para Opo. hindi mahirapan si Jen. Di ba? Aha. So, ano bang kaugnayan ng Amerika Yun. sa West Philippine Sea? Yan. Opo. Yan ang dapat nating Well, kaibigan natin ng Amerika. Yan naman, alam ng lahat ito sapagkat bukas na aklat ang Amerika sa atin. opo. Nakipagpatayan ng Pilipino side by side sa Amerika. Hindi mo ba nakita, ang dalawang kasama nating kinakausap ngayon ay parehong sumakop sa atin. Opo. Oo. Dalawang naglaban, nag-side tayo sa Amerika. Yes. Sapagkat tayo nilusob ng Hapon, hindi ba? Kinugub tayo ng mga yan. Talagang winasak ang Pilipinas. Opo. Oo. Ngayon, nakikipagkaibigan sila, kaibigan natin ng Amerika. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay West Philippine Sea. Siguro magsimulang itatanong ng mga kababayan natin, ano ba kaugnayan nung dalawa sa West Philippine Sea? Opo. Kasi masyadong malayo naman sila. Kung lalong-lalo naman yung Amerika, di ba? Opo. Inuulit natin dyan, wala tayong ibig sabihin dito. Ang Amerika ay kaibigan natin. Ang Hapon naman ay nakipagkaibigan na rin natin, nakipagkaibigan na rin sa atin, at marami na rin pagtulong na ginawa ang bansang yan, lalong-lalong na sa panahon ng kagipitan ng ating bansa. Opo. Ngayon, kung sesentrohin natin West Philippine Sea, kailangan natin sigurong liwanagin. Ano bang kaugnayan ng dalawang bansang ito? Kaya yan ang pakaingatan natin sa ilalim at sa salamin ng ating neutrality principle na nakasulat sa ating saligang batas. Kung bagulo sa punto na yan, ngayon ko na pag-iisip-isip at nahihinuha. Ngayon mo lang naisip. Opo. Mula nung binanggit niyo yung may kinalaman sa ating saligang batas na dapat pala ay neutral tayo sa maraming usapin. Hindi lang sa marami, kundi sa lahat ng usapin ng ating pagkipag-ugnayan sa ibang bansa. Doon ko na hinuha na kaya pala dina-downplay ng kasalukuyang administrasyon ang usapin ng West Philippine Sea na ang pangunahin talaga ang layunin ng trilateral meeting ay hindi naman na niya yung West Philippine Sea na yan. Kundi ang pangunahin ay ang economic ties, kalakalan, pangkabuhayan, etc. Baka sakali lang na mapahapyawan
ang usapin ng West Philippine Sea. Dahil pala doon sa punto na binanggit nyo, Kong. Kasi Jen, kung ang pag-uusapan ay pangkabuhayan, pangkalakalan, sa mahabang panahon naman, ang Amerika at saka ang Japan ay mga major trading partners natin ito. Opo, oo. Ang totoo niyan, yung mga naunang mga relasyon natin sa Amerika, tayo nga binigyan pa ng parang exclusive na na karapatan na makapag-export ng ng asukal sa kanila. Naalala mo yung naalala mo yung Class A na sugar natin. Opo. Ito yung pang-export sa Amerika. May Dahil nga sa quota tayo pakikipagkaibigan natin sa kanila. Ang Japan naman, sa mahabang panahon, naging trading partner din natin yan. Opo. At mga 60s siguro or 70s, baka major trading partner. At ito nga mga huling panahon na lang, medyo na-dislad sapagkat ang China yata ang mas nakahihigit kung pag-uusapan ay pakikipagkalakalan. Ano? Opo. Kung susumahin natin sa mahabang panahon, pakikipagkaibigan, pakikipagkalakalan sa dalawang bansa na yan, itong dalawang bansang pinag-uusapan natin, Opo. ang pag-uusapan ay ang kanilang kabuhayan, ay talagang mataas na yung uri ng kanilang kabuhayan. Ay, opo naman. Pero tayo Opo. napag-iwanan eh. Nahalata mo ba yun, Nelson? Totoo po. Na-sandwich tayo. Sa teknolohiya na 30 taon, no? Kung totoong talagang pakikipagkaibigan, ito, kailangan nating salaminin sa lahat ng anggulo ito sapagkat pagkakaibigan ito pakikipagkalakalan Opo. Pagka ganun sana, dapat walang naiiwan. Okay. Na walang naiiwan. Yun na lamang halimbawa, military trade, military agreement natin. Ayan, sa Amerika. Anong tawag doon? Yung meron tayong kontrata tungkol sa pangmilitar, di ba? Dagdag pa nga po yung EDCA kong Enhanced Defense Coordination. Hindi, pinanggalingan ito, yung Mutual Defense Treaty. Kung MDT. tawagin ay MTD. Opo, Alam mo, ngayon ay pinangatawanan talaga ng bansang partido sa kontrata na yun. Hindi tayo malalagay sa ganitong kalagayan din. Meron akong isang nakitang provision doon na nakalagay. Simpleng-simple lang Opo. Ang sabi nila, doon kung hindi ako nagkakamali, ay Article 2 nung Mutual Defense Treaty. Ito walang dyan. Ito tinatalakay natin objectively. Yes po. Kailangan nating ipaalam sa Amerika na nananatiling kaibigan natin sila. Opo naman. At nalalaman ko naman na marami tayong naging utang na loob din sa kanila sa maraming bagay at sa maraming pagkakataon. Opo. Ngunit isang tabi natin yon at tingnan natin yung nature ng Mutual Defense Treaty na kung saan sinasabi sa isang artikulo doon, pag isa sa katungkulan ng bawat isa sa partido, dalawa lang naman ang partido ron, Nelson, ang Pilipinas at saka yung Amerika. Ang sabi doon, kinakailangan kahit mag-isa o pang-dalawa, itong dalawang partidong ito ay dapat magkaisa. Parang ang bawat isa sa kanila, ma-develop nila ang kanilang kapasidad militarily na maipagtanggol nila yung sarili nila sa lahat ng aggression na manggagaling sa labas. Foreign aggression, opo. Foreign aggression. Halimbawa, katungkulan ng bawat isa kanila. Opo. Mutual, kaya nga tawag mutual. Mutual, Walang excuse doon ng bawat isa. Dahil kung tawagin mo, yung very nature ay Mutual Defense Treaty. Opo. Sa makatwid, kung hindi ako nagkakamali, Nelson, ewan ko lang kung ako ay mamamali sa avatar mo. Opo. Yan ata sa kontrata yan, 1951 ata o 1952. Yan, mga ganyan Siguro mahigit ng 70 years old yung Mutual Defense Treaty. Okay. Ang sabi sa kanila, para maging makatotohanan kanya, ang objectives nitong treaty ito, Opo, the Mutual Defense Treaty. ang bawat isa sa partidong ito ay meron silang mutual, Opo. dalawahang responsibilidad na ang bawat isa sa kanila ay magkaroon ng kapasidad. Tungkulin ng bawat isa na pagtulungan nila ang isa't isa na magkaroon sila ng kapasidad na ma-repel nila o malabanan nila anumang aggression na manggagaling sa labas. Ayun. Ngayon, ang tanong,
Sa loob ng mahigit na 70 taon, sabi 70 niyo. taon. Oo. Kung tao yun, palagi ko nakatungkod na yun. May Ay, rayuma oo, na yun. medyo. May rayuma na yung ano na yun, kontrata na yun eh. Opo, Kong. Ang itanong mo sa sarili mo, Jen, halimbawa, tayo ba ay nasa kalagayan na kaya na nating ipagtanggol ang ating sarili sa anumang bansa na atake sa atin? Outright, Kong, hindi. Nasagutin ko na agad, hindi. Nelson, baka naman. Dito pa nga lang sa West Philippine Sea, hirap na hirap na tayo. Kaya nga, sa Makatwin, ano ngayon ang nilalaman ng treaty na yun? Yan ang gusto ko sanang sabihin kung ako ay, halimbawa, kung ako ay hindi lang ako nahirang na foreign ambassador ng Amerika dyan. Opo. Kasi ang unang-una kong sasabihin sa kanila, Opo. padadalan ko sila ng kopya. Si Ambassador Romualdez pa ata nandun, Opo. Oo, kaibigan naman natin sila. Yes Wala po. naman sigurong masama. Total, magkakaibigan naman tayo. Ako, sa Opo naman. mahabang panahon, nakita mo, pati buhay ng aming mga kababayan ay Aha. ibinuhos ang sariling dugo para ipaglaban natin ang demokrasya. Di ba? Opo. Malaking bagay ba kung halimbawa ma-discuss ko sa inyo itong parang meron kayong pagkukulang sa amin. Yun na nga, oo. Kayo lang ang lumakas eh. Parang ganun daw eh. No? Kami, napag-iwanan kami, Hindi sila naman, hindi nila tayo kailangan kung pag-uusapan yung pag-repel ng kahit anong klaseng atake Kaya ang gawin nga. ng kanyang kalaban. Totoo. Kayang-kaya niya siguro. Yun lamang kanyang umbrella, kahit na yung bansang Hapon din. Ang pagkakalam ko, yung bansang Hapon, teka muna, may naitanong na ba tayo? Baka mamaya humaba yung pinag-uusapan Tuloy pa, Kong. Meron pa tayo. Mga 5 minutes pa. 5 minutes pa. Bago Makakalimutan natin yung may baka ating magalit Vox sa atin ng Populi. mga taga Ano yung pinag-uusapan nitong mga Opo. tatlong ito eh. Hindi po, 5 minutes pa, Kong. Medyo meron pa tayo. Alang-aning oras eh. Yung bansang Hapon, militarily, dati yan, nakita mo sinakop eh. Pati Amerika nilabanan yan, Malakas di ba? po yan. Malakas, superpower yan. Dahil lang sa karanasan sa giyera, nung magkaroon nga ng, yung hindi, yung unfortunate na incident ng Hiroshima at saka Nagasaki, naipasya nila na mula ngayon ay manahimik na tayo. Ayun, opo. Huwag na tayo kanyang magpakadalubhasa. Huwag na tayong maging adventurer militarily. Kaya nung sulatin nila yung bagong saligang batas nila, Oho. kung tawagin nila ay pacifist constitution. Aba, Ibig ganun sabihin, pala, tahimik Opo. na saligang batas. Oho. Kaya makita mo sa mahabang panahon, hindi sila nagpupundar ng budget pang militar. Opo, oo. Sapagkat alam nila yung American base sa Okinawa parang nagsisilbing payong, parang umbrella na medyo hindi sila pwedeng basta na lamang lusubin dahil doon sa military base na yon. Ibig sabihin, sila may kakayahan din pero meron pa rin, mabuti pa sila. Malakas na nga sila, may nakapayong pang security blanket o security umbrella sa kanila. Oho. Paano tayo? Mukhang hindi ho tayo pinayungan, Kong, nung sinakop yung mga islang maliliit. Ayun na nga sinasabi ko eh. Hindi, Kaya, baka naman sabi ng mga iba ko, hindi. Kung ako yung ambassador, naalala ko nung kinukonfirm namin yung ambassador sa Amerika, nasabi ko sa kanya ito eh. Opo. Pwede ba ka kung isang araw, Mr. Ambassador, mapahapyawan mo lang? Total, kalma, nagkakapi ka sa Washington, D.C. Opo. Nakita ko, total, kaibigan mo naman, yung mga kaibigan naman natin. Pwede mo ba ka kung medyo pasadahan mo naman na tayo naman mukhang hindi tayo nakikinabang dito sa Mutual Defense Treaty na ito. Ang sabi naman niya, hayaan po ninyo, Your Honor, kanya. Yan po kanya ilalagay ko po sa aking notebook. At isa po yan sa aking mga isasaalang-alang. Pagka ako po na-confirm ninyo. Kaso nung nakumpirma na, kalimutan natin, nakaligtaan na. Ikaw na, baka may tatanong ka rin. Doon sa punto siguro, baka sabi nila, hindi, pinaalis yung military base dyan sa Pilipinas. Kaya naman siguro. Hindi kami ang nagpaalis sa inyo. Yung mga Mount Pinatubo ang nagpaalis sa inyo. Hindi ba? Oo nga pala, sa bago na Nun nga nagpasya ang aming Senado sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Cory Aquino. Opo. Pinagtibay na ng Senado eh. Sinabi nila, wala na kayo. Ayaw na namin. Yung military base, wag nyo nang i-occupy yan. Oho.
Pero hindi naman sila umalis kagad eh. Aha. Meron pa silang motion for reconsideration, di ba? Ayun na nga po. Natatagal pa yun sa ilang panahon. Ang problema, Mabuti na lang. pumutok ang Pinatubo. Siguro naghihintay na. Sabi ni Pinatubo, Ay, umalis. ayaw nyo ha. O, sige, tingnan natin kung may Nag-alburuto. magagawa kayo. O, di ba? Pero yung ano ba, Kong, ang MDT ba automatic yan? Hindi ba dinideklara yan ng isang presidente? Ano, Pilipinas, idideklara mo muna bago mo implement ang Mutual Defense Treaty? Pinirma ng dalawang gobyerno yan, Jen. Yun pala. 1952 yata yan, Jen. Kaya maniwala ka sa akin, mga 72 years old na yan. Kasi parang ang dating, parang kailangan pa nating i-invoke ang MDT bago umaksyon ng Amerika. Hindi pala ganoon. Yan nananatili yan. At meron pa nga isa sa provision na sinasabi, No. ang dalawang partidong ito kanya sa pagitan ng kanilang defense ministers, palagi yan dapat siya nagkukonsultahan. Ayun. Nakalagay doon eh. Gibo Chodoro. Regular eh. At saka from time to time. Ayun. Ibig sabihin, ano ba yung from time to time? Sa lalo sa mabilis, sa madalas na pagkakataon. Sa bawat pagkakataon, Sa bawat pagkakataon, from time no? to time, nagkukonsultahan sila para sa ganun ay nakikita yung kalagayan ng bawat isa kung yung pananagutan nila sa kontrata ay natutupad. Lalong-lalo na kung merong nangyayaring pananakot, pang-aalimura, yung kung alimbawa nalalagay sa kahihiyan ang isa sa mga partido. Ayun. Sana man lang, ganun pala. Di sana kung ako, sasabihin ko, I am in booking. Kunyari, nakausap ko, kunyari, tayo si Gilbert Chodoro, Secretary Gibo. Gilbert. Susulatan ko yung aking counterpart. Di ba? Kung ano man yung halimbawa nakikita natin, napapansin natin na nagkakaroon ng konting problema sa ating sovereignty. Halimbawa, yung ating territorial integrity medyo napapasadahan. Medyo nagkakaroon tayo ng agam-agam, napapahiya tayo. I will invoke this particular provision. Boss, nakalagay po rito Oo nga. let us meet kanya regularly. Ayun. And to consult with one another. Pwede ko po bang gamitin to para mag-usap tayo? Pwede nga po. Di ba? Yaman din lamang ang mga statement ni Secretary Gibo ngayon, parang kiling na kiling sa Amerika. At Kong, di saka ba? ang kanyang statement, sinasakop na tayo ng China. Pero bakit Pwede pala niyang Bakit hindi nila i-invoke? Oo nga pala eh. Sinasakop na pala tayo. Yan pala Secretary Gibo Dapat reviewin nyo rin pa rin mga kasunduan sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kasi nakalagay, parang pag binasa mo yung Mutual Defense Treaty, kailangan mo nang merong shooting war eh. Yun na nga po Bago mo invoke yun. Baka pwede nating amend. Kahit na baka siguro kinanyon ka ng tubig, baka pwede na yun. Oo nga naman. Baka pwedeng i-consider na shooting war. Tubig nga lang ang ginamit. Pero yung espiritu, yung paraan, ganun din eh. Yun din, totoo yan. Hindi lang gumamit ng punglo, hindi gumamit ng bala. Gumamit nga lang ng tubig. Pero yung mekanismo, yung simboliko na ginawa, talagang ano eh. May aggression, hindi ba? Baka naman sasabihin ng Amerika, kaya nga namin in-invite ang Pilipinas sa trilateral dahil ganon? ito ng pagkakadun para kami bumawi sa Hindi aming mga nga, pagkukulang. sinasabi ko, ba't hindi mo ako nailagay sa kalagayan na kahit hindi na kita puntahan, hindi na tayo mag-usap. Dapat sana, sa panahong ito, 72 years nang nakararaan, meron na akong kasapatan, meron na akong kapasidad na i-repel ko ang lahat ng uri ng paglusob, aggression, ano man yun. Ay ngayon parang naninikluhod pa tayo para lang magkaroon tayo ng mga segundumanong gamit galing po sa Amerika at saka sa yung nakaraan helicopter ata pinadala ng bansang Japan. Kaya natin binabanggit, walang ano ito, at magkakaibigan na bansa, kagaya na nga sinasabi natin. Ngunit kinakailangan ng bawat isa ay pakaisiping mabuti. Yung uri ng pagkakaibigan meron tayo. At isaalang-alang natin yung mga kontrata at yung mga treaty na pinirmahan natin kung nai-implement ng tama. Ano itatanong mo, Nelson? Naipapakita ba natin ang neutrality natin? Yan, sa pagpasok natin dito sa Trilateral Agreement. Trilateral Summit. Sa Amerika. Siguro. Sige po. Kasi parang
O sige, at least yan, siguro naunawaan naman ang ating mga kababayan yan. Ano? Itanong na natin. Oo. Kasi parang nagiging neutral lang kayo sa Japan at saka sa... Paliwanag mo yung trilateral. Opo. Tatluhang kasunduan. Yan, oo. Parang, naiiwanan naman yung isang kapitbahay natin. Kung ang sagot niyo po yung opo, nagiging parehas po tayo dyan, letter A. Kung ang sagot niyo naman Hindi, napapanagutan ba natin Oho. ang neutrality provision ng ating saligang batas? Ayan, opo. Sa pagpasok natin Oo. dito sa trilateral... Isang magandang issue yan di ba? Opo, yan. At sana makita rin naman nung dalawang bansa yung pinupunto natin. Yan, tama po. Bakit hindi mo Englishin para maintindihan ni President Biden at saka ni Si Prime Nelson, Minister i-translate mo nga, natin sa Nelson. pamamagitan ng avatar. Sige, Opo. sabihin mo sa Pwede Tagalog. mo i-translate? Ita-translate natin. Napananagutan ba natin ng bansa? Pananagutan. Oho. Alam kong pinapanagutan yung nabuntis. Mamaya po. Are we able to maintain the Ayun. neutrality provision of the Constitution Yan. by entering into Yan. the trilateral agreement? O yan, ha? Kung sabi So, niyo po, kasi malay mo nakikinig yung Opo. ambassador ng Amerika. malamang, kung nakikinig At ko ang ngayon. ambassador ng Japan. Yan, Malawak opo. naman ang ating programa. Ikaw na nga nagsabi na nakikinig sila. Mga kababayan natin sa Japan, nakikinig din ngayon, tsaka sa Amerika, no? ha? Sige. Kung ang sabi niyo po ay, opo, yes. Yan. Opo, yes. Kung ang sagot niyo naman parang hindi po Ba? Doon lang tayo sa dalawa, nagiging Ano yung neutral. tanong natin? Are we complying Ayan, with the neutrality provision of our Constitution Oho. by entering into the trilateral agreement? Ayan. Kasi ang talagang punot dulo niyan ay yung navigational importance ng South China Sea. Opo, tama kayo. Hindi lamang kasi ang China talagang napaka-importante sa kanya yan. Dahil yung kanyang mga export diyan talaga dumadaan papunta magmumula diyan sa South China Sea papunta ng Strait of Malacca gawin ng Singapore. Yan, opo. Hanggang yan ay dumaan sa Red Sea, hanggang sa Strait of Gibraltar pupunta sa London. Oho. Hanggang dyan. Yan pinaka trade route Akala ko Gibraltar sa Baguio. Iba napaka-importante ng route na ng yan. ruta na yan, opo. Kaya palagi nilang sinasabi, traditionally, yung pananatili ng freedom of navigation at saka overflight. Yes. Okay. Opo. Lalong-lalo na ang China sapagkat ang tingin ko, 60% ng langis na kakailanganin niya, diyan dumadaan. Okay. Opo. Wala namang debate tungkol dyan sa importansya ng South China Sea. Opo. Ang nagkaroon lang nga ng problema sapagkat sa itong mga huling panahon na nangyari na hindi lamang naman ang bansa natin ang nagke-claim Opo. ng maritime rights diyan sa kalawakan ng South China Sea. Nandiyan ang Brunei, nandiyan ang Malaysia, Opo. nandiyan ang Vietnam, at may isa pa po parte yan. pang ng Indonesia, at ganoon din ang Taiwan. Ngayon, bakit kaya tayo lang ang nasa trilateral? Ba't hindi nakasali yung Vietnam, ang Malaysia, ang Brunei, at saka yung Taiwan? Sapagkat meron din silang issue dyan May Tama claim din po. sila. Hindi ba? So, pwedeng isipin ng mga kababayan natin, bakit tayo lang? Bakit trilateral? Di ba nagke-claim din ng Vietnam? Ang totoo niyan, mas marami pang pulo ang nasasakop ng Vietnam kaysa sa atin. Tama kayo. Opo. Mas marami. Pinakamarami ang Vietnam. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, 22 na racks o kaya shoals or pulo ang tawag dyan. 14 lang yata ang China, 8 ang Pilipinas, 4 yata yung Malaysia, 1 yung Taiwan, 1 yung Brunei. Mga gano'n. Opo. Bakit naman yung pinakamarami ang okupadong mga isla dyan? Kung iba, hindi naman isla ang tawag dyan. Ba't di kasama ang Vietnam? Ba't di kasama ang Malaysia? Kung ang pag-uusapan, mapanatili yung tranquility nung ano na yon, yung lugar na yan sapagkat napaka-importanting body of water. Sabi nga natin, isang traditional trade route Opo. na talaga dyan dumadaan ang halos 5 trilyon na halaga ng kalakal. 5 trillion US dollar yan, Kong, ha? Di ba? Opo. Napansin mo ba bakit Totoo. trilateral? Bakit hindi multilateral? At saka aywan ko lang, Kong, kasi mukhang wala atang tensyon sa part ng ibang bansa
Maliban sa Pilipinas, wala atang tension doon. Ibig mo sabihin, tayo lang ang binubuli ng China? Ewan ko lang po, ha? Baka hindi natin, na meron din silang gano'n, kaya lang, hindi naman na... Hindi ata masyado maingay. Hindi naman na ipagmamaingay. Yun na nga, Di ba? Baka wala silang kagaya nung Commodore, nung pangalan, nung Philippine Coast Guard, na lagi nagsasalita doon sa usaping ito. Ay, sa kanila, yung issue ng Paracels Island, sa kasaysayan, nakita mo, nagkaroon pa ng maliit na giyera dyan at maraming nasawi ng mga Vietnamese dyan at inilaban nila yung kanilang karapatan dyan. Talagang ako nga po, ako sabi ko nga, doon sa puntong ito, hindi kaya dapat ang inuna natin kausapin, talagang, at yun naman talaga ang pag-iimbita ng China, mag-usap ang Pilipinas at ang China, Kong? Maaaring isang issue yan. Kaya natin tinatalakay ito para siguro ma-open natin lahat ang possibilities. Para mahupa ang tensyon. Hindi natin sinasabi na merong mali sa trilateral. Pero marami pa rin option. Merong bilateral din na open sa atin. Ngayon, ang maaaring itinanong mga kababayan natin, maaaring tinatanong nila o iniisip nila, bakit kaya hindi muna natin kinausap yung China? Di ba? Ano ba yung masama kung halimbawa tayo mismo nakipag-usap sa China? Ano ba yung mahirap gawin kung bilateral muna, di ba? Well, ako kasi pwedeng gawin. Naalala mo ng unang Nelson, di ba? Unang buwan ata ng Pangulong Bongbong Marcos, China agad ang unang pinuntahan ng Pangulong Bongbong, di ba? Ay kung ngayon sa sitwasyong ito at talagang tumataas ang tensyon sa may West Philippine Sea, wala naman siguro masama na bumalik ang Pangulong Bongbong at muli ay makipag-usap kay President Xi Jinping, Kong. Di ba? Kasi, gawa natin ng halimbawa ang isang barangay dyan. Isang barangay, Di ba sa barangay kung merong alitan, meron siyang tinatawag na katarungang pambarangay. Tama po. Ang tawagin nila ay barangay justice. Yung barangay justice system. Sila muna. So, nagagawa natin ng halimbawa, total talagang usapin tungkol sa mga magkakapit-bahay, magkakabarangay. Hindi naman pupunta doon sa Mindanao para doon kumuha ng kakampi. Di ba? Sapagkat baka naman hindi ganun kalalim ang pinag-uusapan May sigalot maaaring mapag-usapan ng kayo-kayo na lang muna. Di ba? Pampamilya lang naman yan Pinakamalayo na yung pambarangay. Ikaw ba naman ay pupunta ka pa sa Pulumulok, South Cotabato para humanap ka ng kakampi roon? Malayo masyado yun, Kong. Di ba? Hindi. Naipagkakaano lang natin. Naipaghalimbawa lang natin sapagkat maaari lang, Jen, na meron tayong hindi napansin na baka sakaling ito ay isang mas magandang alternative bago nangyari ito. Di ba? Aywan ko lang, Kong, kung merong ito'y may kaugnayan kasi nandun ngayon yung trilateral, Tapos biglang uminit ngayon yung usapin ng gentleman's agreement ng dating administrasyon na ngayon ay mukhang ang Kamara at ang Senado iimbestigahan para po ata ito, Kong. Hindi ko alam kung itong dalawang ito ay may kaugnayan sa isa't isa na para bagang, dito sa pinalalakas natin ng ating pakikipagkaibigan sa Amerika at pagkatapos dito naman sa China, ay para bagang, aywan ko lang, feeling ko lang, personal ko, ay para bagang unti-unti tayong lumalayo. Sana'y hindi ako tama, mali ako sa puntong yon, Kong. Hindi, kung yan ay iimbestigahan na naman ng Senado. Hindi ba pinag-uusapan natin, meron tatlong dakilang bahagi ang ating pamahalaan diyan Ito yung executive. Tatlong magkakahiwalay na branches. Ito yung legislative, ito yung judiciary. Di ba? Ehekutibo, legislatibo, at saka hudikatura. Hudikatura po. Halimbawa, kung halimbawa ay iimbestigahan nila, ano na yun? Gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Yun daw pong usapin niya. Ewan ko ako bilang isa, maring magkamali naman ako dyan. Pero ang opinion ko, kung halimbawa, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagkakabasa niya doon sa neutrality provision ng saligang batas ay ganito. Di ba? Presidential prerogative yun. Ay, opo naman. Ako ang Pangulo ng Pilipinas, ganito ko gusto itrato itong neutrality provision na ito.
tsak, alam din naman ng Pangulong Duterte yan, Kong. Di ba? Wala naman kasing nakalagay doon na kailangan makipagkaibigan ka sa pinakamalayo. Ano? O kailangan makipagmabutihan ka sa pinakamalapit. Nasa sa kanya yun eh. Presidential prerogative yun eh. Ngayon, siguro pinakamaganda, bakit hindi nyo kunin yung kanyang policy statement doon sa foreign policy? Oho. Di ba? Kasi merong foreign policy ang bawat pangulo dyan eh. Maaring nagkakaiba ng patakaran, ng pamamaraan. Pero nandun yung neutrality provision. Kailangan ng bawat isa makita nila na ano man ang pamamaraan mo, magpapakailalim ka doon sa neutrality provision eh. Oho. Doon mo susukatin yun. Totoo po. Doon mo sasalaminin yun, di ba? Ngayon, may bang-iimbestiga na naman dyan, mamumuliti ka lang sapagkat malapit na naman ang 2025. Magandang, ano po ito eh, magandang issue. Lalaki na naman. Kasi kaya ko naman nasabi yan, may statement po Senador Bato de la Rosa, sabi ni Senador de la Rosa, sa tingin niya, dadalo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Senado, kaugnay ng gentleman's agreement. Ayon po kay de la Rosa, hindi pa raw po niya nakakausap ang dating Pangulo, pero tiyak na matutuwa pa si Pangulong Duterte kapag ipinatawag daw po ng Senado. Sinabi pa ng senador na si dating Pangulong Duterte ay palaban at kung gugugulin ang kanyang pananahimik ay tiyak na guguluhin ang kanyang pananahimik ay tiyak na magpapakita sa Senado. Sa lower house naman ay meron ding statement kahapon, Congressman Kong Hoon, na mukhang magpapatawag ang lower house ng investigasyon din ukol sa usaping ito, Kong. Sino yung patatawag? Well, hindi ko alam kung ano, kasi tiyak yan, kung gentleman's agreement, hindi tiyak ang dating Pangulong Duterte ang kanilang iimbitahan. Ba't hindi na lang nila tanungin si Secretary Anyo? Si Secretary Anyo ay dating DILG Secretary nga pala. DILG Secretary. Opo. Siya ay opisyal ni Pangulong Duterte. Noong time, At opo. siya naman ngayon ay National Security Advisor. Opo, pwede. Si Secretary, yung Defense Secretary Lorenzana. Opo, Lorenzana. Sa palagay ko naman, yung dalawang yan, nalalaman kung ano talagang nangyari dyan. Ano? Opo. Di ba pwedeng tanungin yung dalawang Cabinet Secretary, Cabinet Secretary na ngayon ay parang opisyal din ng ating kasalukuyang administrasyon. Opo, oo. Para National Security Council, mula sa kanila, malalaman na rin natin, matutukoy natin, at makakatipid tayo ng panahon siguro, hindi ba? Opo. Tsak naman, hindi kay Kim-Kimin ng dating Pangulong Duterte, tsak sasabihan niya yung Defense Secretary at that time. Di ba? Kung meron man silang gentleman's agreement. Siyempre, kinukonsulta niya yung kanyang mga, kung sino man yung concern na cabinet member, di ba? O anong gagawin natin dito, pwede ba ito, pwede ba yung ganun, di ba? Kaya palagay ko alam din ng dalawang Ginoo na yan kung anong nasa likod ng pangyayari. Ano ba yung existidong condition noon? Kasi kung as is where is, ano ba yung, meron na bang nagpapatrolyang Chinese doon? Chinese vessels? Nung mga panahon na yon, kung wala, dapat kung status ko, dapat wala rin mga militia vessels sa China. Dapat wala rin Coast Guard. Pero yung status ko, tayo nananatiling binibigyan natin ng pagkain talaga yung nandun. Yun na nga po. Status quo talaga yun. Hindi naman pwedeng hindi natin bigyan ng provision yun. Hindi namatay naman yung mga, yung mga sundalo natin doon. Nagutom, opo. Parang ipino-point out kasi ata ng China, kasi hindi lang naman simpleng pagkain na dinadala nyo, kundi nagdadala kayo ng mga construction supplies para gusto nyo pang parang pinatatatag natin yung BRP Sierra Madre. Yun ata ang ayaw nila kung pagkain lang, tubig, inumin, di walang problema, makakadaan kayo. Pero kung lalagyan nyo... Teka muna, hindi nyo lang nalalaman doon. Nagdadala rin kami ng mga pako, ng lahat ng ano. Medyo dumadami lang ngayon. Status quo pa rin yun. Anong ibig mo sabihin? Palulubugin ba namin yun? Ano kayo, bali? Ganun naman yun. Hindi naman po pwede yung ganun. Yun na nga. Kapag hindi namin kinumpuni yun, hindi nalunod naman yung mga sundalo namin. Walang development na rin. Ang gusto niya ata, kainin ng kalawang lahat. Pero importante talaga doon, yung kinakailangan magkaroon ng masusing pag-uusap yung dalawang leader ng ating bansa dyan. Mukhang ang iba, yun din ang ata. Ang nangyari, mukhang lumayo tayo doon sa alternatibo na yun eh. Na iba opo. Di ba? Yun ang nakakalungkot sapagkat maaring nagkaroon ng magandang bunga. Halimbawa, pag sineryoso natin na... ako lang sinasabi ko sa iyo na ang dami ko rin kaibigan ng mga Chinese leaders din, ano? Totoo po yan, Kong. Dahil kung ako ay member ng House, minsan-minsan tayo ay naiimbita sa kanilang mga
mga piging nila, yung halimbawa yung anniversary nila, tayo naman ay pumupunta. Opo. At nakakausap natin sila, paminsan-minsan ay napag-uusapan yung tungkol sa sigalot na yan. Sa kanila naman, naririnig din yung kailangan mag-uusap tayo. Palagi nilang sinasabi. Yun ang kanilang lagi, opo. Wala kanyang bagay na hindi natin mapag-uusapan. Mas maganda kanya yung napag-uusapan natin kaysa gumagawa kanya tayo ng mga bagay na papalayo doon sa gusto nating mangyari na magkaroon tayo ng estabilidad sa pagitan ng ating dalawang bansa. Palagi ganun ang sinasabi nila eh. Opo. At saka Baka doon ang kulang. At saka, di ba, kung maalala natin, bago pa tayo pumasok doon sa Permanent Court of Arbitration, yun na agad ng kanilang panawagan eh. Teka, huwag na kayo maghain yan, mag-usap na tayo. Huwag na kayo maghain ng petisyon o namang reklamo dyan sa wala na tayong magagawa sapagkat nangyari na yan eh. Opo. Nasulsulan nata eh. Di ba? Yun na nga po ko. May nanulsulata eh. Teka, hindi po pwede kayan. Sige, i-ano natin dyan. Ilatag natin. Mag-asunto tayo. Ang hindi sinabi naman nung nagbigay ng ganong klaseng payo, yung nanulsol, opo. ang makukuha mo lang dyan, deklarasyon. Okay? Ang makukuha mo lang, deklarasyon. Wala kang makukuha desisyon. At totoo yan, kapag babasahin mo yung petisyon na inihain ng ating bansa, wala talaga silang hiningi na resolusyon. Okay, opo. Di ba palagi nating sinasabi, pag ikaw ay nag-asunto, Siyempre po. doon sa pinakahuling bahagi ng yung asunto, meron tinatawag na prayer. Yung pinaka-prayer, yes. Yung kinakailangan mo na ibigay sa iyo ng korte. Oho. Meron kang hinihiling yun ang prayer eh. Opo. Hinihiling ko po, sabi niya sa korte, na si Juan de la Cruz. Nelson, Yan, opo. ay ibalik po niya yung jacket na kanya sinusuot sa akin. Sapagkat akin po yun. Ayun. Meron kang hihingin eh. At yung danyos po na kanyang nagawa sapagkat sa maraming panahon ako po'y gininaw. Opo. Ako po'y sinipon at nilagnat sapagkat kinuha niya yung jacket ko. Nagkasakit po kung gumastos babayaran ako. niya rin po yun. Yun, oho. O pati po yung lahat ng nagasta ko sa pag-asuntuan sa kanya, bayaran niya sa akin. Yun ang prayer. Opo. Tingnan mo yung mismong, ang tawag doon, memorial eh. Memorial natin sa Yung memorial na sinumiti natin sa Permanent Court of Arbitration, Walang prayer pala. wala siyang prayer. Ayun. Oh. Tanging humihingi lang ng deklarasyon. Tama po ba kanya yung 9-dash line na yun? Yun lang. Sabi nung wala kanyang basihan yung 9-dash line. Walang basihan. Napangiti lang ang China. Ang problema, ginawa pa rin. Ngayon, kung wala kayong basihan, basta kami ang nasusunod dito. Sapagkat kami ang nag-occupy ng mga islang ito. Wala. Ukraine, di ba? Hindi naman tinitingnan ng mga Amerikano kung sinong... ibig mo bang sabihin, iboboto nila si Joe Biden dahil kung ano man ang ginagawa niya sa West Philippine Sea? Walang pakialam mga Amerikanong, yung karaniwang Amerikano. Hindi nga niya alam kung ano yung West Philippine Sea. Di ba? Pinag-uusapan nila dyan, yung mga isda na ganito, hindi masyadong importante sa karaniwang mamamayan, ang sinasabi ko. Ngayon, yung leadership ng Amerika, nakikita nila yung geopolitical advantage nito, ayun na nga, magkakaroon ng election. Pero ano ang pananaw ng karaniwang mamamayang Amerikano? Diba? Well, siguro, kung gaya sa Pilipinas, kampanya, baka magamit yun sa pagpapahype ng kanilang political career. Mukhang ata sa Amerika, hindi naman ganun eh. Hindi yata ganun ang hindi doon sa Amerika, kapag nakita nila, bakit ganito? Ba't wala akong trabaho? Doon nila susukatin eh. Ayun. Bakit kanya yung aking health benefit ganito na lang? Opo. Hindi, talagang matindi sa pangkaraniwang mamamayang Amerikano yun. Malaking epekto sa kanila, Umunti ang aking sweldo. Lumiit ang aking benefits. Doon kanila susukatin. Ayun, ganun pala sila, no? Well, anyway, tingnan natin kasi naalala ko yung tama yung pinupunto natin kasi kung hindi ako nagkakamali, mismong si Senadora Amy, yun din ang hinihikayat niya sa kanyang kapatid makipag-usap sa bansang Amerika, mukhang yun ang ipinupush ni Senadora Amy sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Makipag-usap sa China. Amerika yung sinabi mo. Hindi, nagkamali po ako. Makipag-usap talaga, balikan natin na pakikipag-usap sa bansang China. Yun ang rekomendasyon ni Senadora Amy. Makipag-usap sa lahat ng bansa, pero hindi yung parang initsapwera mo yung iba. Ayun, oho. Hindi ko sinasabi, kailanman hindi natin sinabi din na
bawal makipag-usap sa Amerika o sa bansang Hapon. Ay, hindi po. Kaibigan natin yung mga yan Opo, oo. Di ba? Ngunit, teka muna, sa pakikipag-usap mo ba doon sa dalawang ito, meron kang inichapuera? Di ba? Opo. Yun ang ating pinakaiiwasan naman. Ayun. Kasi kailangan balansihin mo sapagkat yung saligang batas natin, importante yun. Oo. Yung Ayun. neutral provision na nandun. Ayan. Anyway, ukol sa bagay na yan, Kong, siguro, abangan natin sa mga susunod na araw pa kung ano mangyayari sa usaping ito. Kailan ba balik ng Pangulong Bongbong, Nelson? Malapit na. Malapit Pero pakinggan muna natin, Kong, Oo. Jen, yung sinabi ni Pangulong Duterte. Sige. Nandyan na ba? Nandyan na, nakaumang na eh. Pakinggan po natin. Let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in an exclusive economic zone. Iba yun. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word. Na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Ayun. O kumbaga sa termino ng mga abogado, status quo ante, sabi niya gano'n. Opo, oo. Kung ano yung prevailing condition, noong natagpuan nila yung sarili nila doon, Opo. panatilihin yun. Aha. So, kung halimbawa, ang kondisyon noon ay sa panig natin, kung isasaalang-alang natin yung ating symbolic na pananatili sa Ayungin Shoal, Jen, Opo. Nelson, nandun yung ating BRP Sierra Madre. At ako'y naniniwala naman, kahit ganun ang kanyang kalagayan, sinisinop naman yun. Ibig sabihin, mini-maintain naman yun. Kasi kung Ayun. hindi nila i-maintain yun, lulubog naman sila. Totoo po Hindi naman. naman siguro kalabisan na isipin natin na may pangangailangan naman yung barko na yon para manatili siya doon. Status quo eh. Ibig sabihin, yung pananatili ng Ayungin Shoal, anuman ang kanyang kondisyon doon, ay dapat manatili doon. Opo. Paano mo gagawin yun? Huwag mo papabayaang lumubog yun. Sapat pag lumubog yun, masisira yung status quo. Tama ba yun? Ayun. Tama, Ang status quo, nandun na nakalutang yun. Kailangan pamalagiin mong nandun. Ngayon, kung wala namang provision yung mga taong nakabantay doon, mga sundalo natin, at nananatili silang naghihintay ng provision na binibigay natin, panatilihin mo rin yun. Yun ang status quo. Hindi ba? Sa panig ng China, hindi ko alam kung anong nandun. Kung nakapaligid nga yung mga yun. At status quo ba yun na sa tuwing bibigyan natin ng provision biglang babalandra yung nandun ba yun? Baka sila yung mali. Baka sila yung lumabag sa status quo. Mukhang wala nga po noon, nung mga panahon na yun, Kong. Kaya nga. So, ang nagkamali rito, yung China, kaya ka na pag nag-usap tayo, di ba ang usapan natin status quo, kaibigan? Opo. Di ba, nakausap natin si President Xi Jinping. Opo. Ano ba yung kondisyon na nanatili nung pinag-usapan nyo ni Pangulong Duterte na status quo? Nandun na ba kayo o wala pa? Wala pa. Hindi. Kayo ngayon ang dumaming bigla. Nung bang panahon na binibigyan namin ng pagkain at ibang provision yung aming mga sundalo, kinakanyon nyo na ba kami noon ng tubig? Ng tubig? Hindi. Huwag kang magkakanyon sapagkat labag yun sa status quo. Naniniwala ako doon na kapag may kasama ka, may kakampi ka, mas lalakas ka, di ba? Totoo naman po yun. Pero kung pag-uusapan militarily, wala nang lalakas pa sa Amerika. Wala na, oo. Kahit naman ang Japan ngayon ay sabi ko nga sa iyo, ay pinatahimik na nila yung kanilang saligang batas. Ngunit
meron pa rin naman silang puwersa. At hindi naman sila talaga basta-basta na lang magpapatalo militarily. Ngayon, maalala mo itong dalawang bansang ito, sila sumakop sa ating bansa. Totoo po. Nauna ang Amerika, pagkatapos sumunod ang Hapon. Tapos naging magkaibigan silang dalawa, kagaya ng nangyari ngayon. Naging kaibigan din natin, di ba? Ngayon, ano ba yung problema ng dalawa? Yan ang tanong dito eh. Oho. At tayo ba talaga merong problema na kinakailangan nating maisangkot pa yung dalawa? Yan ang pinag-uusapan ngayon at yun ang pinag-iisipan din ng maraming nag-iisip na mga kababayan natin. Oho. In the meantime, sabi nila, teka muna, marami rin problema yung ating bansa, di ba? Oho. Hindi ba parang nadadivert yung maraming panahon natin doon sa isang issue na pwede naman pag-usapan lang eh. Oho. Di ba? Kung napanagutan kong, sana hindi kalawanging Sierra Madre nakasadsad sa iyong Seoul. Baka aircraft carrier yan. Yun na sinasabi ko sa iyo, hindi nga tayo magkakaroon ng ganyang kalagayan. Yun na nga. Hindi sana tayo kinakanyon ng tubig na para naman tayong kawawa na ibibigyan lang, dudulutan lang naman natin ang pagkain ng mga sundalo natin. Yung ba naman ay makatao ba yung, pati ba naman yun hindi mo kami papayagan? Bakit kami nalagay sa kalagayan ganun? Di ba? Sinasabi niya from time to time mag-usap tayo. Opo. Lalong-lalo na kapag yung relasyon natin ay nababahiran. Halimbawa, ang teritoryo ng bawat isa o yung dignidad ng bawat isa sa mga partido ay nahaluan ng kahihiyan, ng ganito, Ayun, na ganyan. opo, oo. O hindi ba natin pwedeng i-invoke yun? Nako. Well, Parang ang gusto sabihin ni Kong ay matagal na yung solusyon na yan eh. 70 years 72 years. plus ago. Kung isasaalang-alang natin, isa sa ating pinakamabuting kaibigan. Oho. Di ba? Kanina ko pa sinasabi sa inyo, kaibigan natin ng Amerika. Walang debate tungkol dyan. Opo. Sila ang ating kuya, tayo ang Di ba? kanyang bunsong kapatid. Opo, Hindi ba natin pwedeng invoke yun? Oho. You are our big brother. Sa maraming pagkakataon, lalo na nung giyerang ay naipakita na natin na ang bawat isa ay nagkanlong sa kanyang-kanyang... Opo, di ba? nagkatulungan. Opo. Nagkatulungan. Bakit ngayon hindi natin sabihin sa kanila na, teka muna, meron kayong nakalimutan. Di ba? Kaibigan tayo eh. Pero ngayon kung andyan na yan, andyan na yung problema, ito na katayuan natin. Andyan ngayon yung bansang China, hindi naman namin kayo ay inaaway eh. Pero ang gusto ko lang, magkausap tayo at alamin natin kung ano dapat na gawin ninyo sapagkat, yung inyong kuya, sa loob ng 70 taon, inalagaan kayo unti-unti. Hindi naman kagaya nung pag-alaga na inaasahan ninyo eh. Di ba? Yung inaasahan namin, malinaw na nakasulat sa kontrata. Ayun na nga po. Oo. Ilagay mo kami sa kalagayang may kapasidad kami para labanan lahat kung sino yung gustong lumusob sa amin. Kahit paano mo susuriin yung salita na yun eh. Kaya nga, Mutual Defense Treaty. Di ba? Bakit naman pagdating sa Israel? Nako. Andyan agad sila. Yung labanan ng Israel at saka yung Hamas, namamagitan. Teka mo na, wag mo silang gaganunin. Andyan agad sila. Di ba? Opo. Kung tutuusin mo, hindi naman niya kaibigan yung Hamas eh. Opo. Ang kaibigan niya yung Israel. Tayo kaibigan eh. Hindi ba pwedeng sabihin niya sa... Pwede naman eh. Halimbawa, yung ambassador ng Amerika sa atin, kinausap niya yung ambassador. Pwede ba tayo magkape, kaibigan? Yan. Magkakaibigan tayo. Huwag na natin ganyanin yan, di ba? Yun lang ating pinakikiusap. Opo. Ang Amerika ay nananatili nating kaibigan. Walang debate dyan, Jen. Opo. Nelson. At kung sa ganitong kalagayan ko, makipagmabutihan, hindi naman tayo nakikipag-away sa Amerika, nakikipagmabutihan tayo sa China para wag mo na kaming api-apihin, wag mo na kaming buluyin, wala naman siguro magiging masama kung ganun ang magiging aktwasyon ng Pilipinas.